May regla ka siguro, no? Naku, dapat niyan mag-iingat ka na baka mabuntis ka niyan. Anong feeling mo niya na dalaga ka na talaga? Pwede ka na niya makipag-anuhan. Ang swerte nung makakauna sa'yo niyan. Pwede naman ako na lang para maturuan kita para sa susunod. Magaling ka na. Iba pa naman ang babae kapag magaling na. May mga naturuan na ako umalik. Noong nakaraan para lumala mo na ng labi yung naturuan ko eh. Bata pa yun ha. Mag-18 pa lang yun, halimaw na humalik. Siguro, ang lambot niyang labi mo. Medyo maliit nga lang. Ano ba yan? May iba na naman ako nararamdaman. Hindi lang balahibo ang tumatayo sa akin ngayon nakikita kita. Gusto mo pa makita kung ano yon? Pwede po ba? Huwag kayong bastos. Anong bastos dun? Pinupuri na nga kita eh. Alam mo ba na kapag sinabi sa'yo ng isang tao yung ganon, isa lang ang ibig sabihin nun. May kakaiba talaga sa'yo. Na sobrang espesyal mo na nun. Bastos na po kayo eh. Kung ano-ano na lang po ang laging lumalabas sa bibig ninyo. Bakit? Masama bang pag-usapan ng tungkol sa regla? Normal sa isang babae na pinag-uusapan yun, no? Bakit ang sensitive mo? Hindi ba tinuturo ng mami mo yung ganon? Darating ka rin naman sa edad na malalaman mo kung gaano kahalaga at kasarap yung sinasabi ko. Ayaw mo yun? Hindi ka na magiging inosente? Hindi ka na mabilis na maluloko ng mga lalaki dahil alam mo na kung paano kikilos at gagalaw. Ang arte mo naman. Kala mo naman hindi mo papahawak yung katawan mo kapag nakakilala ka ng lalaki. Bakit? Hindi mo ba hinahawakan ang sarili mo sa mga oras na mag-isa ka lang? Sa dilim ng gabi, makinig ka na. Mga istorya ni Lola, telang magsisimula na. Sa bawat pulong may misteryo. Sa bawat kwento may kaba sa puso mo. Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga salita at eksena na hindi dapat marinig ng mga bata. Ang istriktong gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Minsan, wala naman sa edad ng isang lalaki ang pagiging manyakis. Minsan, kung sino pa ang nag-eedad, sila pa ang mas may lakas ng loob na mambastos ng mga bata. Ganon ang ugali ni Moises, pero walang kayang kumontra sa kanya. Walang lumalaban. Pero hindi sa lahat ng oras ay mananaig ang masama. Ano kaya ang nararapat na kaparusahan sa manyakis na driver? Saan ka na naman galing? Anong oras na? Saan naman ako magpupunta? Malamang tricycle driver ako, di ba? Hinahatid ko yung mga bata sa bahay nila. Para namang hindi mo alam. Ano, makakalimutin ka na ba talaga? Hindi mo na alam kung ano nangyayari? Anong oras na? Alam nga naman ganitong oras may bata ka pang hinatid. Huwag ka nga panay tanong sa akin. May nababalitaan ako. Yung anak ni paring Nestor, nagrereklamo raw yun na binabastos mo. Anong binabastos ko? Lagi mo raw tinatanong kung anong kulay ng panty niya. Binabastos na ba yun? Sa natutuwa ako sa batang yun eh. Kasi nung nakaraan nasira yung palda niya. Wala siyang suot na short noon tapos yung panty niya yung may Barbie pa. Ilang taon na yun eh. Grade 8 na yata yun. Nagtatanong lang naman ako bilang pagbibiro kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Huwag mo sabihin na nagsiselos ka pa kahit sa bata. Wala akong pakialam kung mambabae ka. Pero sana naman, huwag mong pakialaman yung mga bata. Kung manyakis ka, huwag na yung mga ganong edad. Kawawa naman sila. Wala akong minamanya ka. Nabubuyisit na naman ako sa'yo eh. Tumabi ka nga dyan, baka hindi kita matansya. Buyisit na babae to. Pinagsasabihan lang kita dahil baka nakakalimutan mo yung ginawa mo noon sa probinsya. 5 taong gulang lang yung hinipuan mo. Akala ko pa naman nagbago ka na. Lasing lang ako noon. Saka bakit kasi ganun yung suot ng bata na yun? Patakbo-takbo pa sa harapan ko. Kasalanan ko ba naakit ako dahil inaakit ako? Di ko naman ginalaw yun, no? Inaakit ka? Naakit ka sa 5 taong gulang? Ay, leche. Wala talagang matinong usapan kapag ikaw ang kausap ko. Hinawi ni Moises ang kanyang asawa. Kahit na alam naman na ni Linda ang ugali ng asawa niya,
umaasa pa rin siyang magbabago ito. Mahilig sa bata si Moises. Ang malala pa ron, mga menor de edad ang punteriya niya. Wala silang anak ni Linda at maaaring isa yon sa ipinagpapasalamat ng ginang dahil hindi mapapahamak ang anak nila sa piling ng asawa niya. Dahil minsan, nawawala sa sarili si Moises at wala na siyang pakialam kung nahihipuan niya ang bata. Hindi naman mahiwalayan ni Linda ang asawa dahil mahal na mahal niya ito. Kaya lagi na lang niyang pinagsasabihan. Pero mukhang habang nagkakaedad si Moises, mas lalong lumalala ang pagiging manyakis niya. Dagdag pang naging driver siya ng mga estudyante. Hindi naman talaga yon ang trabaho ni Moises, pero yon ang nakikita niyang paraan para mas maapalapit siya sa mga bata. Minsan pa, isang hapon, sumakay si Zari, isang estudyante na malapit lang din ang bahay kina Moises. Uwian niyo na pala? Akala ko kanina ka pa nakauwi. May practice po kami kanina, yung sayaw-sayaw. Kaya pala pawis na pawis ka. Ang bango siguro ng baby bra mo niyan. May suot ka na ba nun? Po, Nagsusuot ka na ba ng baby bra? bakit niyo po naitanong? Wala naman, kasi yung ibang grade 7 nakasando pa. Dapat huwag ka muna magsusuot ng bra, kasi hindi ka pa naman ganun kadalaga. May umuumbok na ba dyan sa dibdib mo? Bakit po ganyan kayo magtanong? Bakit? May masama ba? Babae po kasi ako tapos po lalaki kayo. Dapat po hindi kayo nagtatanong ng ganyan. Nakakailang po kasi. Naiilang ka ang bata mo pa. Siguro may boyfriend ka na Nakipag-kiss ka na ba? Wala po akong boyfriend. Saka bata pa po ako Sus, yung iba nga grade 6 pa lang may boyfriend na. Yung iba nga buntis na Hindi naman po ako ganon. Tsaka wag po kayo magsasabi ng ganyan, bad po yan Sabi ni teacher, dapat daw po hindi po nagsasalita ng ganyan kapag matatanda na. Ano ka ba? Normal na gawain at salitaan lang to. Kapag lumaki ka na, makakarinig ka na rin ng ganitong usapan. Baka nga isang araw niyan, mas magaling ka pang makisali sa mga usapang ganito Huwag na lang po kayo magsalita. Pawis na pawis ka nga. Teka lang, punasan kita. Huwag na po. Iba naman po hinahawakan ninyo sa akin. Pinupunasan ko lang naman yung leg mo. Ang liit ng leg mo Kung naging vampira ako, sisip-sipin ko yan. Hindi na lang kumibo si Zari hanggang sa makauwi na siya. Nakatingin din sa palda niya si Moises habang dumidila-dila ito sa kanyang labi. Narinig pa nga ang sinabi ni Moises na ang ganda raw ng hubog ng katawan ni Zari. Siya ay nag-iisang anak ni Len na walang asawa matapos na mamatay sa isang aksidente. Hindi na nag-asawa pa si Len dahil gusto niyang ituon na lang ang buong buhay niya sa kanyang anak. Pagpasok ng bahay ni Zari, agad din niyang isinarado ang pinto. Nakakagulat naman magsarado ng pinto. Akala mo naman kung sinong humahabol sa'yo. Sumakay ka pala? Opo, Mami. Kasi po, pagod na po ako sa practice namin kanina. Kaso, kay Kuya Moises po ako nakasakay. Oh, di ba ang bilin ko sa'yo na huwag kang sasakay doon? Balita ko na manyakis daw ang matanda na yun Lalo na sa mga bata na ganyan ang edad sa'yo. Ano, minanyak ka ba? Gusto mo bang sugurin ko siya sa bahay nila? Hindi ko naman po siya kinausap. Tsaka po, hindi ko naman siya nilapitan. Hinayaan ko lang po siyang magsalita. Wala na po kasi akong masakyan nun. Siya na lang po. Tapos ang tagal kong naghihintay nun. Gusto ko na rin po kasi makauwi agad. Kaya po sa kanya ako sumakay. Sa susunod, kahit maglakad ka na lang, basta huwag kang sasakay doon, ha? Kawawa naman si Samantha. Kilala mo yun? Yung kaklase mo nung grade 6 ka? Yung kulot ang buhok? Bakit po? Ano pong nangyari? Ayun, hinipuan daw ng matandang yun tapos hinalik-halikan. Hindi na lang ipinabarangay ng mga magulang si Kuya Moises dahil nga nahihiya sila. May utang na loob kasi sila doon. Tapos ang sabi na lang baka ang cute daw kasi nung bata, natuwa lang yung matanda. Kesyo wala nga raw anak. Ay, kung sa akin yun, kahit na anong naitulong ng isang tao sa akin, talagang magkakapatayan kaming dalawa. Walang pwedeng mambastos sa anak ko. Walang matanda sa akin, papatulan ko talaga. Yun po pala yung pumasok siya sa school.
Tapos po umiiyak siya. Kasi po hindi lang daw isang beses siyang hinahalikan ni Kuya Moises. Sabi pa nga raw sa lips daw siya gusto ikis. Pero umiiwas siya kaya puro sa pisngi lang daw po. Yung mga magulang din naman kasi ang may problema. Palibasa, hindi nila mabuhay yung pamilya nila. Umaasa lang din sila minsan sa bigay ng matanda eh. Kaya parang ipinambabayad na lang din yung anak nila. Kawawa nga. Matroma talaga yun. Basta ha, kapag ikaw hinawakan ng matandang yon, magsusumbong ka sa akin ha. Huwag na huwag kang matatakot sa kahit na anong sasabihin niya. Wala tayong utang na loob sa kahit na kanino sa kanila, ha? Papatulan ko talaga siya kahit magsuntukan pa kaming dalawa. Laging pinaaalalahanan ni Len ang kanyang anak dahil alam niya kung gaano kaagresibo si Moises, lalo na sa mga bata. Gusto nun ang mga edad na nasa 10. Para bang yun ang nagpapataas ng pagnanasa niya. Ano mang ginagawa o suot ng isang bata, kahit na uniforme pa yon, pinagnanasaan pa rin ng manyakis na driver. Ilang araw pa ang lumipas, laging nagtatambay si Moises malapit sa silid-aralan ni Nazari. Tila ba inaabangan nila yon? Hindi naman madalas na sumasakay ang dalagita dahil nga mas gusto niyang nilalakad lang pauwi at papasok sa paaralan nila. Hindi naman ganun kalayo. Para makatipid na rin siya at makatulong na mabawasan ang gastos ng kanyang ina. Psst, Sari, tara, sakay ka na sa akin. Depende ko kung sasakyan mo ang tricycle ko. Biro lang. Tara na. Maglalakad lang po ako. Bakit naman maglalakad ka lang? Huwag na, sakay ka na. Ayoko po, tsaka kaya ko naman po maglakad. Mas gusto ko po kasi yung naglalakad ako. Sorry po. Libre ko na lang. Pakis na lang ako. Biro lang. Ang cute mo kasi. Parang ang sarap mong lamukusin. Kamukha mo yung mama mo. Sorry po, ayoko po talaga. Sayang naman. Libre na nga eh. Uy, ang laki pala ng puwet mo no. Bata ka pa lang yan ha. Ganyan na yung puwet mo. Paano pa kaya yan kapag lumaki ka na? Ganyan yung gusto ng mga lalaki. Tapos malaki pa ang balakang. Kasi bata ka pa eh. Malamang yan, malaki rin hinaharap mo niyan. Panalo na yan. Di ka na pakakawalan ng lalaki mo. Tama po ba na ganyan kayo magsalita sa bata? Hindi naman po maganda yung ganyan. Kahit na sabihin niyo pa pong biro lang. Hindi po ba kayo nag-iisip? Matanda na po kayo ah. Nagbibiro lang naman ako. Saka hindi mo pa naman alam kung ano ibig ko sabihin eh. O baka naman alam mo na. Ang bata mo pa para dun ha. Siguro nga may boyfriend ka na. Sino ba dyan? Huwag niyo na nga po akong kulitin. Baka isumbong ko po kayo sa mami ko. Hindi mo naman makuha yung biro ko. Yung ibang bata nga natatawa kapag sinasabihan ko ng ganito eh. Kasi po hindi naman po biro yung ganyan. Lalo na po bata ang kaharap mo. Hindi po naging tama na bigla na lang kayo magsasalita ng malalaswa. Tapos gagawin nyo tatawa kayo. Kahit na may ibang ibig sabihin po kayo doon. Maling-mali naman po talaga yon. Okay, sige na, kalma ka na. Pareho lang kayo ng mama mo na sobrang KJ. Hindi na pwedeng pagsabihan. Lagi seryoso sa buhay. Kung ayaw mong sumabay sa akin, edi wag mo. Iba na lang ililibre ko. Natutuwa lang naman ako sa mga bata dahil nga hindi ko naranasan magkaroon ng anak. Mukhang mali ang tinuturo sa'yo ng mami mo. Hindi na kumibo pa si Zari. Sa halip ay umuwi na lang siyang mag-isa. Habang si Moises naman, may sinundo na isang bata. Sa kanya talaga laging sumasakay ang batang yon. Walang kasamang mga magulang ang bata na yon. Hiwalay na at may ibang mga pamilya na. Tanging lola na lang ang nag-aalaga pero madalas na wala pa sa bahay nila dahil dumidiskarte sa buhay. Yon ang isa sa mga batang madalas pagsamantalahan ni Moises. Hindi man niya ginagalaw pero binabastos niya naman gamit ang mga salita niya. Hindi nakakaapila ang bata dahil takot ito. Hindi niya alam kung kanino siya magsusumbong dahil kaibigan ng lola niya si Moises. Hanggang sa natanim na lang sa utak ng bata na parang normal lang ang makarinig ng ganong salita sa isang matandang lalaki. Ang laki mo na para sa edad mong 40 na. Nireregla ka na ba? Ay, kapag ganyan, mas lalong uhubog pa yung katawan mo. Medyo bumabakat na nga yung dibdib mo eh. Buksan mo nga yung 2 botones. Tingnan ko lang. Silip lang ako, saglit lang. Uy, ganda. Umbok na umbok nga. Ano,
May buka na dyan sa baba mo? Manipis pa yan oh. Ganyan talaga yan. Wag mo muna ahitin ha, kasi balahibong pusa pa lang yan ganyan. Ganyan yung magagandang tignan. Hindi kumikibo ang batang babae dahil hindi niya rin naman alam kung paano niya ipaglalaban ang kanyang sarili kung sakali man. Dahil minsan na siyang hinawakan ni Moises. Minsan na siyang hinalikan pero wala siyang ginagawa. Wala siyang mapagsumbungan dahil laging sinasabi ng matanda na normal lang yon, na ganun talaga ang mga may edad na. Natutuwa na sa mga bata. Para daw anak ang turing sa kanya. Alam man ng bata na mali yun, pero paano nga naman niya ilalaban ang sarili niya kung lola lang niya ang kakampi niya na kaibigan pa ng taong bumabasto sa kanya. May mga kabataang pumapalag kay Moises, meron ding hindi. Mga kabataan na takot sa kahihiyan at takot na mapagalitan ng mga magulang. Kilala kasi sa lugar nila si Moises. Sinasabi na matulungin daw siya. Maraming may utang na loob sa kanya kaya alam ng mga bata na walang maniniwala sa kanila. Kaya rin ni Moises na pagtakpan ang kalapastangan ng ginagawa niya. Lagi niyang sinasabi na hindi naman siya nadedemanda dahil wala naman siyang panggagahasa na ginagawa. Isang gabi, umuwi na naman si Moises. Galit na naman ang kanyang asawa. Oh, salubong na naman yung mga kilay mo. Hindi ka ba masaya kapag nakikita mo ko? Lagi ka nalang nabubugnot. Kaya halos ayoko na umuwi. Ang saya ko kanina, ngayon makikita na naman kitang parang ang lungkot na naman ang buhay ko. Ano ba magagawa ko? Malamang magtiis na lang ng napakatagal para makasama ang gaya mo. Paano nga namang hindi ka sasaya kanina kung nambastos ka na naman ng bata? Yung hilig mong tukso at biro, pero iba ang ibig sabihin. Hindi mo hinuhubaran ng bata, pero sa salita mo naman parang hubad na sila. Wala pa naman sanang muwang yung mga yon. Mga inosente na dinudumihan mo ang utak. Hindi nga ako nang babastos ng bata. Katuwaan lang yung halos ginagawa ko sa kanila. Alam mo, ikaw lang nagbibigay ng mali siya sa mga ganung bagay eh. Kahit na hindi naman din yun dapat iniisip. Hindi ba pwedeng natutuwa ako sa mga bata dahil hindi mo ko nabigyan ng anak? Alam mong ikaw ang hindi nagbigay sa akin ng anak. Ikaw ang baog sa ating dalawa. Hindi mo rin pwedeng sabihin na natutuwa ka sa isang bata kung puro pang matandang salita ang sinasabi mo sa kanila. Akala mo ba hindi kita narinig kanina doon sa school? Tinatanong mo yung 12 years old kung nasubukan na niya makipaghalikan. Tapos binibiro mo pa na magaling ka doon? Kaya pwede mo siyang turuan? Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Mukha ka na kang mabaho. Mukha ka pang bangkay. Wala nga lang yun. Biro ko lang naman yun sa bata eh. Alangan namang turuan ko siya kung paano humalik, di ba? Pwede naman din kung gusto niya. Bakit? Marami kaya mga kabataan ngayon na nakikipaghalikan na. Tapos sa ginagawa nila, hindi naman sila marunong. Paano mo nasabi na hindi sila marurunong? Nakahalikan na ba ng bata? Malamang oo, sa pamimilit sa kanila. Ewan ko ba kung hanggang kailan ka magiging ganyan? Mahaba pa naman sana ang panahon ng pagbabago. Kaso hindi mo ginagawa. Saka mo yan malalaman kapag wala ng panahon para sa pagbabago at sa kapatawaran. Ay, bahala ka na nga dyan. Basta ako parang lolo lang din sa kanila. Kapag tanda naman ng mga kabataan na yun, malalaman din naman nila kung anong ginagawa ko eh. Malalaman nilang cool pala ako. Na nakikisabay sa mga ganong klase ng biruan. May mga kagaya mo lang talaga na malisyosa, no? Tumabi ka na nga dyan. Sa susunod, huwag kang basta magsasalita, ha? Lalo na kung hindi mo naman talaga alam kung ano nangyayari. Yung mga batang nakakausap ko, natutuwa lang ako sa kanila. Wala nang higit pa ron. Kahit nahalata naman na kung anong nangyayari at ang mga asta ni Moises sa harapan ng mga kabataan, hindi niya pa rin tatanggapin kung ano ang totoo. Dahil para sa kanya, wala siyang masamang ginagawa. Walang ibig sabihin ang pambabastos niya sa mga bata, kundi paraan niya lang daw yon ng pagbibigay ng tuwa. Ilang linggo pa ang lumipas, walang nangyayaring pagbabago kay Moises. Hanggang isang araw, pinatawag siya sa barangay. Sabi ng bata, inihinto mo raw siya doon malapit sa may sementeryo tapos gusto mo raw siyang halik-halikan. Hinahawakan mo pa nga raw siya sa mukha eh. Tapos yung isa mong kamay nasa legs niya, ginagala-gala mo raw. Umiiyak daw siya noon pero hindi mo siya pinapabayaan. Anong hinahawak-hawakan sa mukha? Pinipisil ko lang yung pisngi niya dahil ang cute niya.
Wala namang ibang ibig sabihin yun eh. Hindi ako huminto noon. Sadyang nasira yung makina kaya pinahinga ko muna tapos umalis naman na kami agad. Wala akong ginagawa sa bata ha. Sa tanda ko ba naman na to may gagawin pa akong masama sa isang bata? Yun na nga ang sabi ko. Nakausap ko naman na. Tapos sabi nitong tatay na ganun ka nga lang daw talaga. Nawili lang naman ako sa anak niya. Paano tisayin eh? Ang cute. Pasensya na, hindi ko naman alam na ayaw pala ng bata ng ganon. O sige, sa susunod hindi ko na lang din siguro papansinin yung anak niya. Pasensya ka na, Brad. Hindi, okay na kasi nakausap ko naman na sila kanina. Pinaliwanag ko na mabuti ka naman tao. Minsan lang hindi yun halata dahil akala ng mga bata na tinutokso mo sila kahit na nawiwili ka lang sa kanila. Nagsorry na rin yung tatay nitong bata. Salamat, Kap. Alam mo naman talaga kung anong totoo eh. Kilala mo talaga ako. Pinatawag lang kita para at least alam mo kung ano yung napag-uusapan dito. No, sige na. Uwi na kayo. Ingat kayo, ha? Teka, hatid ko sana kayo kaso hindi na kasi ako papasada eh. O ito, 100 para may pamasahe kayo. Ingat kayo ha. Cute niyang anak mo, tisayin. Mana sa nanay. Sensya na ulit. Nawiwili kasi ako sa mga bata gawa na wala nga akong anak. Nagpasalamat lang ang tatay, pero dinig nila na pinapagalitan ng anak niya na mali-mali naman daw ang nirereklamo. Kahit na umabot sila sa barangay, hindi maikakaila nakakampi ng kapitan si Moises. Ilang beses na niyang pinagtatakpan ang mga reklamo. Laging binabaliktad ang sitwasyon, kaya minsan alam na ng mga magulang na hindi na sila dapat nagrereklamo dahil wala naman silang napapala. Napapahiya lang din sila. Minsan pa, nagmamadaling umuwi si Zari. Tinatakpan niya ang kanyang palda, kaya kahit na ayaw niyang sumakay sa tricycle ni Moises, napasakay siya para lang makauwi agad. Ayaw niyang lumabas dahil may tumagos na dugo sa palda niya. Mukhang sa kinikilos ng bata, alam na ni Moises ang ibig sabihin nun. May regla ka siguro, no? Naku, dapat niyan mag-iingat ka na baka mabuntis ka niyan. Anong feeling mo niya na dalaga ka na talaga? Pwede ka na niya makipag-anuhan. Ang swerte nung makakauna sa'yo niyan. Pwede naman ako na lang para maturuan kita para sa susunod, magaling ka na. Iba pa naman ang babae kapag magaling na. May mga naturuan na ako umalik. Noong nakaraan para lumala mo na ng labi yung naturuan ko eh. Bata pa yun ha. Mag-18 pa lang yun, halimaw na humalik. Siguro, ang lambot niyang labi mo. Medyo maliit nga lang. Ano ba yan? May iba na naman ako nararamdaman. Hindi lang balahibong tumatayo sa akin ngayon nakikita kita. Gusto mo pa makita kung ano yon? Pwede po bang wag kayong bastos? Anong bastos dun? Pinupuri na nga kita eh. Alam mo ba na kapag sinabi sa'yo ng isang tao yung ganon, isa lang ang ibig sabihin nun. May kakaiba talaga sa'yo. Na sobrang espesyal mo na nun. Bastos na po kayo eh. Kung ano-ano lang pong laging lumalabas sa bibig ninyo. Bakit? Masama bang pag-usapan ng tungkol sa regla? Normal sa isang babae na pinag-uusapan yun, no? Bakit ang sensitive mo? Hindi ba tinuturo ng mami mo yung ganon? Darating ka rin naman sa edad na malalaman mo kung gaano kahalaga at kasarap yung sinasabi ko. Ayaw mo yun? Hindi ka na magiging inosente? Hindi ka na mabilis na maluloko ng mga lalaki dahil alam mo na kung paano kikilos at gagalaw. Ang arte mo naman. Kala mo naman hindi mo papahawak yung katawan mo kapag nakakilala ka ng lalaki. Bakit? Hindi mo ba hinahawakan ang sarili mo sa mga oras na mag-isa ka lang? Alam niyo po, kahit na kailan, hindi naging maayos ang pakikipag-usap sa 12 years old. Nang ganyan, sana po alam niyo yon. Matanda na po kayo. Ito po ang bayad ko. Dito na lang ako. Maglalakad na lang ako papasok. Hindi na naghintay pa ang dalagita na magsalita si Moises dahil agad na rin siyang umalis. Tinakpan niya pa ng bag ang likuran ng kanyang palda. Yon ang unang beses na dinatnan si Zari kaya hindi niya pa alam ang gagawin. Mabuti na lang nasa bahay lang din ang kanyang ina. Simula nung dinatnan na siya, lagi na siyang binabastos ni Moises. May mga biro itong ginagawa sa kanya na hindi tama pero walang ibang umaapila. Hindi lang ito maisumbong ng dalagita sa kanyang ina dahil pansin niyang sobrang problemado ni Len. Muntik na kasi itong matanggal sa trabaho. Dagdag pa ang mga gastusin sa bahay nila na ang ina lang ang sumasagot. Ayaw na niyang maging dagdag pa sa isipin ng ina.
dahil baka mag-alala ito sa kanya, lalo na sa maaaring maranasan niya kapag kumilos na si Moises. Isang beses pa, walang pasok, kaya nakapambahay lang si Zari. Nakasuot siya ng shorts at t-shirt na terno. May mga nakatatakpang halatang pambata. Lumabas siya para bumili sa tindahan noong nakita niya si Moises na nakatambay lang. Sexy oh. Dalagan-dalaga ka na, Zari. Ganda ng katawan oh. Ang tambok talaga ng puwet mo. Ganyan yung mga gusto ko sa babae. Naalala ko pa nung kabataan ko, lahat na nagiging syota ko, ganyan ang mga puwet. Kapag ganyan kasi yung puwet, masarap patuwarin tapos papaluin mo palagi. Asit mo yung ganyan ha. Yan ang hahabol-habulin sa'yo ng mga lalaki. Grabe, kitang-kita ko oh. Hindi alam ni Moises na naroon din ang ina ni Zari. Hindi niya kasi ito napansin dahil ang tuon niya ay nasa bata lang. Nakatingin siya sa parte ng katawan na hindi naman niya dapat tinititigan ng matagal. Muntika na siyang masampal ni Len. Mabuti na lang na iharang ng kasama niya ang braso nito. Ang bastos mo talagang matanda ka, no? Huwag mong sabihin nalilibugan ka sa bata. Hindi ka ba nag-iisip? Ano bang akala mo? Tinatayuan ka pa? Aba, bakit ka ba nagagalit sa akin? Masama ba na purihin ko yung anak mo? Buti nga, binabati ko pa na ganyan yung katawan ng anak mo eh. Matutuwa ba ako na ganyang kakabastos, ha? Bata, sisipulan mo? Sasabihan mo ng ganyan? Yang bunganga mo, ang tanda mo na hindi mo pa makontrol. Napakalibog mo. Napakamanyak mo. Aba, huwag mo akong pagsasalita ng ganyan ha. Kapal ng mukha mo. Kung ayaw mo mapuna ang katawan ng anak mo, huwag mong palabasin at pasutin ng ganyan. Kung ayaw mo makita yan ng mga lalaki, huwag mong palabasin ang bahay. Ikulong mo lang dyan. Alam mo, hindi anak kong may problema. Alam mo kung ano? Yang utak mong manyakis ka. Ang bata pa niya, no? Yung hubog ng katawan niyan, yung klase ng suot niya, makikita na bata pa talaga siya. Yung utak mong may problema, hindi yung bata. Saka hindi lang naman anak kong ginanyan mo, di ba? Yung anak pa ng iba. Kung sila pinapalampas nila yung ganyan, ako hindi. Hindi ako papayag na may babastos sa anak ko. Magkakamatayan tayong dalawa. Pero wala kang karapatan na magsalita ng kabastusan sa anak ko. Ako talagang makakalaban mo. Ang tapang mo ah. Di ko na tuloy alam kung matatawa pa ba ako sa'yo o ano ba. Talaga? Anong akala mo? Maduduwag ako sa mga gaya mo? Sinong gusto mong pagpantasyahan? Ikaw ba? Sa lagay na yan, laspag ka na eh. Nakakawalang gana kung pagpapantasyahan pa ang ganyang pagmumuka. Iba talagang utak ng mga manyakis, ano? Walang matinong naiisip. Puro na lang kabastusan. Walang utak. Walang ipinagkaiba sa mga adik sa droga. Mga luto na ang utak sa kasalanan. Hindi pa tapos si Len sa galit na nararamdaman niya kay Moises, kaya nagpunta pa ito sa bahay nila para lang kausapin ang asawa nito. Alam naman niyang kahit na masungit si Linda, hindi nito hahayaan na may mababastos na ibang babae. Kung pwede lang sanang kausapin niyo po ang asawa ninyo. Siguro naman po kahit na wala kayong anak, alam niyo naman po ang pakiramdam ng isang ina na nakikitang binabastos ang bata niyang anak ng isang lalaki na may isip na sana. Hindi lang ikaw ang unang taong nagsabi niyan, pero sige, mamaya kakausapin ko ang asawa ko. Bakit po ba ganun ang asawa ninyo? Mukha siyang matino, pero kapag narinig mong magsalita parang nasa talampakan ng utak. Hindi ko rin alam. Sige na, mamaya ako na ang kakausap sa lalaking yon. Ilang magulang na nagsabi sa akin eh. Ilang beses ko na rin siyang inaway pero iisa lang yung nagiging resulta. Walang pagbabago. Mas lalo pa nga siyang lumalala. Sana naman po magbago na siya para hindi na umabot pa sa puntong kailangan pang magpatawag sa barangay. Ayoko na may masamang mangyayari sa anak ko dahil bilang isang ina, handa kong hamakin ang lahat, wag lang mapahamak ang anak ko sa kamay ng manyakis na matanda. Kung yung ibang mga magulang napapalampas yun, pues ako, hindi. Hindi na lang kumibo si Linda dahil alam niyang kahit na ganon si Len, may tapang talaga itong itinatago. Kaya nung umuwi na si Moises, nagkaroon na naman ng pagtatalo sa mag-asawa. Hindi ba pwede nagsasabi lang ako ng totoo? Na maganda naman yung puwet at balakang ng anak niya? Buti nga sinabi ko pa yun eh. Totoo din naman na ganun ang mga naging syota ako noon. Kaya mo, nung kabataan mo, ganun ang katawan mo. Hindi ba pwedeng purihin ang katawan ng babae?
Kapag sinabihan silang pangit, nagagalit sila. Kapag naman sinabihan ng maganda, nagagalit pa rin. Parang hindi ko na alam kung saan pa ako lulugar Parang lahat na lang ng ginagawa ko mali. Parang hinahanapan na lang ako ng butas. Kahit na hindi naman na issue, nagiging issue pa. Hindi mo nakikita kung anong masama dun sa ginawa mo? Talaga ba? Nawalan ka na ng konsensya? O wala ka naman na talaga nun? Dahil wala namang masama. Walang masama na bastusin ang bata. Hindi sa lahat ng oras kailangan mong sabihin kung anong laman ng utak mo. May mga bagay na kailangan tahimik ka. Lalo na kapag ganyan na kabastusan. Lalo na yung isip na hindi ka tanggap-tanggap sa lipunan. Sa'yo ng ugali ko Dapat alam na nila yun. Huwag silang sensitive. Lalo na ngayon na dapat open na ang mga tao kapag ang usapan tungkol sa sexual. May mga kabataan nga na ginagawa na yun Alam mo, hindi mo ginagamit yung utak mo. Noon naman matalino ka kahit paano. Ewan ko ba kung bakit bigla ka naman naging ganyan nung tumanda ka? Ano yan? Pataas ang libog mo? Pabawas naman ang utak mo? Iba ang nangibabaw? Kaya nagsasawa na ako sa'yo Kapag may ganyan, imbis na kampihan mo ko dahil ako yung asawa mo, ang nangyayari yung ibang tao pang pinapaniga mo. Kung hindi lang tayo kasal, baka sa ibang babae na ako sumama. Gusto ko yung babae na mas bata, yung mas masarap. Hindi gaya mo, walang-wala ka sa ibang babae. Wala kang kayang ipagmalaki na kahit na ano sa akin, ha? Hoy, matanda ka na. Wala ka na kang pera. Ang pangit mo pa. Tingin mo ba may papatol sa'yo? Ni hindi ka nga tumatagal sa kama? Hindi ka pa tapos, lupay-pay na yan. Ang lakas mo maging manyakis. Akala mo naman papalag ka ng ilang rounds. Kahit nung bata-bata ka pa, hindi ka naman nakakatagal sa kama. Mahina ka, baka akala mo. Wala kang karapatan na maging manyakis na parang akala mo magiging sugapa ka sa babae kung hindi mo naman kaya yung isa lang. Tarantado ka! Oh, nakita mo na? Natamaan kasi ang pagkalalaki mo dahil alam mong totoo yun. Saka ka maglibog at magmanyak sa ganyang edad pag kaya mo na ang isang babae. Buti nga tiniis pa kita dahil mahal kita Pero kung tutuusin, wala kang kwenta sa kama. Manyakis ka lang magsalita pero hindi ka naman makaubra. Hindi ka tatahimik? Huwag mo talaga akong hintay na magalit sa'yo. Hindi mo talaga magugustuhan magagawa ko sa'yo, ha? Tumigil ka na kasi sa ginagawa mo. Awa mo na lang yun sa mga bata. Huwag mong ipaglaban na wala kang masamang ginagawa dahil alam mo na yan na meron. Pag nanasaan mo yung menor de edad, kahihiyan na yan sa ganyang edad mo. Pwede ka pang makasuhan sa mga ginagawa mo Mabuti na lang walang naglalakas ng loob. Pero alam mo, feeling ko meron na yan sa oras na galawin mo yung anak ni Len. Ramdam ko na siya ang magiging malakas mong kalaban. Kahit si kamatayan pa kaharap nyo, hindi ka aatrasan nun. Wala akong pakialam sa kanya dahil alam kong wala akong masamang ginagawa. Kung pinupuri ko ang katawan ng anak niya, hindi ko na yung kasalanan. May mata ako lalaki ako. Kung anong nakikita ko sa katawan ng isang babae, yun ang sasabihin ko. Yun ang gugustuhin ko. Pero mali na yan dahil ang babata ng mga nagiging biktima mo. Sana makakita ka na ng katapat mo. Dahil sa pagkakataon na to, hindi na kita ipagtatanggol pa sa kahit na sino. Harapin mo kung ano ang kasalanang ginawa mo. Harapin mo kung ano man ang nararapat na maipataw sa manyakis na gaya mo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kung inaakala mo may kwenta ka sa akin, wala. Dahil matanda ka na. Sawa na ako sa katawan mo. Di naman ako titingin sa mga mas bata kung maayos yung katawan mo Mas lalo naman ang iyo. Batang-bata ka pa lang nun Wala na akong mahihita sa'yo. Napagtitiisan lang kaysa wala. Hindi ka na bata, oy. Isip bata ka lang. Kung titingnan mo ang sarili mo sa salamin, nakakasuka ka. Yun ang totoo. Yun ang dapat mong tanggapin. Nagtuloy-tuloy ang awayan ng mag-asawa pero hindi pa rin naman magawa ni Linda na hiwalayan si Moises. Katulad na rin ng hindi maiwasan ni Moises na maging bastos pa rin sa mga kabataan. Talagang mga menor de edad lang ang pinupuntirya niya. Wala siyang pakialam kahit na hindi komportable ang mga kabataan sa mga salitang sinasabi niya. Basta gusto niyang sabihin, yun ang ginagawa niya. Basta kabastusan, doon siya nagiging magaling. Ilang araw pa ang lumipas, lagi ring pinapaalalahanan ni Len ang kanyang anak na hanggat maaari ay umiwas na siya sa manyakis na driver.
Sinasabi niya rin sa anak na kung ano man ang mangyari, sasabihin sa kanya kapag may ginawang kabastusan si Moises. Huwag daw matatakot si Zari dahil may karapatan silang isumbong ang anumang gagawin ni Moises. Isang gabi, habang kumakain ng mag-ina, bigla na lang nilang napag-usapan ang isang kaklase ni Zari. Hindi na nga po siya pumapasok sa school, ma. Ayaw na po niya. Pinatigil na rin po siya ng papa niya dahil nagsisinungaling daw po siya. Bakit ba may mga ganong magulang? Bakit hindi sila naniniwala sa sinasabi ng anak nila? Dapat kung alam na nga nila na gano'n kamanyak yung lalaki na yun, paniniwalaan at ilalaban nila yung mga anak nila. Kaya natatakot yung mga kabataang magsalita lalo na kung mismong magulang nila ang hindi naniniwala sa kanila. Basta ako, kahit na anong mangyari, papanigan ko ang anak ko. Kahit saan pa kami magpang-abot. Umiiyak nga po yun sa akin nung nakaraan kasi po, kinausap daw po sila sa barangay. Ang sabi daw po natutuwa lang daw po si Kuya Moises sa kanya kaya kinis siya sa pisngi. Hindi naman daw po sa lips. Pero kilala ko po yung kaklase ko na yon, Mami. Hindi naman po yun siya nagsisinungaling Hindi lang po talaga siya pinaniniwalaan ng papa niya kasi alam daw po na mabait si Kuya Moises tsaka mahilig daw po sa bata. Tapos ayun po, sa kanya pa nagalit yung papa niya. Naaawa nga po ako sa kanya Ayaw na po niya lumabas ngayon ng bahay nila. Natatakot na po siya na makita niya si Kuya Moises. Alam na pala ng mga magulang niya yung pinagdaanan nila Hindi pa tinulungan yung anak nila. Tsaka bakit sa barangay lang? Ipapulis nila yun Isa pa po yun. Sabi nung isa kong kaklase, iba pa po yun. Ano daw po, sabi sa kanila ni Kapitan na wag na raw po sila magpunta sa polis. Kasi po wala naman daw silang pera pang kaso. Tapos po ang sabi pa sa kanila, sila lang daw po ang magpapahiya kasi kapag nasa korte na raw po yun, tatakutin daw po ng judge yung kaklase ko. Sisigawan daw po doon ng abogado, baka po matroma lang daw po. Kaya ayun po, hindi na lang nila itinuloy. Ay, hindi yun ganun anak. Hindi pwede na ganun lang yun. Hindi totoo na sisigawan ng bata doon. Bakit ba natatakot sila? Isa pa yung walang kwentang kapitan na yan Kaya ang laki ng tiyan nun walang kwenta yun Palamunin lang yun ng bayan. Yari talaga yan sa akin sila kapag ganon ang sinabi nila kapag akong nagreklamo. Rekta ko talaga yan sila sa pulis. Hindi problemang pera para sa abogado. Merong mga libre dyan. Yun po ang sabi nila. Kaya nga yung nakausap ko, ayaw na lang niyang ireklamo dahil baka mali lang daw ang intindi ng anak niya. Hindi pwedeng mali ang intindi ng anak nila Malamang bata pa yun. Silang may alam ng pinagdaraanan ng anak nila. Silang magulang. Silang lalaban para sa bata. Hindi ko naman mapilit yung nanay dahil labandera dun kina Moises. Yun lang ang kabuhayan nila. Yan ang hirap kapag tumatanaw ka ng utang na loob sa isang masamang tao. Pero kahit na, hindi pwede yung ganun. Hindi yun uubra sa akin. Basta ikaw kapag hinawakan ka nun o kahit natangkain lang, sabihan mo lang ako agad Opo, Mami. Huwag ka matatakot. Kung sila, hindi nila kayang ilaban ang anak nila, pues ako ilalaban kita. Hindi ako papayag, no? Hayop siya. Pero sana pa rin po, huwag siyang gagawa. Kasi po ayoko po nakikipag-away kayo Ayoko po na nai-stress po kayo. Hindi yan. Basta kahit na anong mangyari, huwag mo itatago sa akin kung anong nangyayari sa'yo, Mami mo ko. Dapat alam kong lahat. Sa mga lumipas na araw, naging tahimik si Moises. Hindi niya kinukulit si Zari dahil may iba siyang punteriya. Hanggang sa isang beses, sobrang sakit ng tiyan ng dalagita. Kailangan niyang umuwi at si Moises lang ang nakapilang tricycle. Naghintay pa nga ng ilang minuto si Zari pero wala siyang nakitang masasakyan niya. Kaya kahit na ayaw niya ay sumakay siya kay Moises. Hirap na ang dalagita sa kanyang tiyan pero sa ibang daan siya inikot ni Moises. Hindi po dito yung daan. Okay lang yan. Shortcut nga rito para makauwi ka kagad. Ang sakit na kamo ng tiyan mo Wala naman pong daan dito. Tsaka sobrang layo po nito. Ibaba niyo na lang po ako. Hahanap na lang po ako ng ibang sasakyan o kaya maglalakad na lang po ako. Huwag na. Dami mo namang arteng bata ka. Kala mo naman talaga hindi siya curious sa mga ganitong bagay.
Tuturuan ka na nga para di ka na maging inosente. Bakit po huminto po kayo? Saan po kayo pupunta? Ano pong ginagawa ninyo sa harapan ko? Huwag niyo po akong hahawakan. Ano pong ginagawa ninyo? Lumayo po kayo sa akin. Maawa naman po kayo. Ang bango naman ng bunganga mo. Ang sarap siguro niyan. Patry ako isang beses lang. Pasok ko lang dila ko tapos sipsipin mo. Doon po kayo. Lumayo po kayo sa akin. Paraanin niyo po ako. Nasasaktan po ako. Ilayo niyo po mukha niya sa akin. Saglit lang naman, napaka-arte mo naman, para kiss lang eh. Hindi ka naman mamamatay kapag hinalikan kita. Wala akong virus. Mabilis lang to. Kung ayaw mo, baka magtagal tayo rito. Baka matay ka lang dito. Ano na, dali na. Napipiko na ako sa yung bata ka, ha? Pinipilit ni Moises ang dalagita, pero kahit nakakaunti na lang ang lakas ni Zari, hindi siya pumapayag na lumapit sa kanya ang mukha ng matanda na halata sa mga matang hayok na hayok sa 12 anyos na bata. Mabuti na lang may dumaang dalawang babae. Nakita na may kakaiba sa tricycle kaya pinuntahan nila. Humingi ng tulong si Zari, kaya dinala nila ito sa barangay. Ayaw pa nga sumama ni Moises pero wala na siyang nagawa noong may ibang tao pang pumilit sa kanya. At kilala rin naman siya. Tinawagan na lang ang ina ni Zari na kahit na may trabaho ay hindi nagdalawang isip na umalis para lang mapuntahan ang anak sa barangay. Galit na nagpunta roon si Len. Hayop ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Anong ginawa ko sa anak mo? Wala akong ginagawa dyan sa anak mo, ha? Tinutulungan ko na nga siya dahil taing-taing ng araw siya. Ako na nga yung nagmagandang loob, ako pa yung nakitaan ng mali. Ang hirap naman maging mabuting tao sa inyo. Alam kong gawain mo, hayop ka! Malaman ko lang kung anong ginawa mo sa anak ko. Ako mismong gigilit yan sa leeg mo. Ha? Papatayin kita sa harapan nila. Mami, kalma ka lang po. Huwag ka naman po nananakot ng ganyan. Baka po nakakalimutan nyo nakaharap nyo kami. Kaya nga nandito tayo para ayusin natin to eh. Hayaan nyo naman po na magpaliwanag si Moises. Kung tumutulong lang naman po siya, wag naman po sanang nagagalit kayo agad. Wala akong pakialam ha, kahit na sino pa ang kaharap ko. Sige, kaya hindi nagbabago yung hayop na yan eh. Lagi nyo nalang kinakampihan. Parang hindi isang reklamo sa kanya kung maging kalmado kayong ganyan ah. Hindi porket kilala nyo siya, hahayaan nyo nalang siyang gumawa ng kababuyan sa ibang tao, lalo na sa mga kabataan. Hindi ka po abogado, Mami, para magparatang sa isang tao. Wala pong ebidensya. Wala pong patunay na gumawa nga ng masama si Moises. Kilala po yan dito sa atin bilang isang mabuting tao. Marami na po siyang natulungan at malamang isa na rin kayo doon. Kaya po wag tayong basta nagbibigay ng espekulasyon hanggat hindi pa naman napapatunayan na may nagawang kasalanan ng isang tao. Sino po ba tayo para maghatol agad? Yun na nga eh. Yung babae na yan, lagi na lang nakikita yung mali sa akin kahit na yung mali na yun, hindi naman totoo. Naging mabait naman ako sa'yo ah. May problema ka lang talaga sa akin. May problema ako sa'yo dahil manyakis ka. Hindi lang ako nagreklamo sa'yo. Wala ka pa talagang nagagawa dahil siguro may nakakita sa balak mong gawin. Hindi na makapagsalita ang anak ko dahil sa trauma niya. Hayop ka! Baka hindi makapagsalita ang anak nyo dahil alam niyang wala namang ginagawang masama si Moises. Tatanungin ulit natin ang bata, Mami, ha? Ano ba talagang nangyari, be? May masama bang ginawa sa si Moises? Huwag kang magsisinungaling, ha? Masama yun. Masakit pong tiyan ko nun tapos dinala niya po ako sa sa ibang daan po yun. Basta po, alam ko na hindi doon yung pauwi sa bahay. Tapos po, pinipilit niya akong i-kiss. Nakita niyo na? Ha? Huwag niyong sabihin sa akin, didepensahan niyo pa rin ang manyakis na yan. Ha? Harassment na yung ginawa niya sa anak ko. Sino ba namang matinong taong gagawin yon? Nasa matinong pag-iisip pa ba yung hayop na yan? Nahalikan ka naman ba? Hindi po. Oh, hindi naman pala eh. Nagalaw ka ba? Hindi po. Oh, wala naman pala nangyari sa anak nyo. Ibig sabihin lang nun, walang ibang ginawa si Moises. Mali lang talaga yung pagkakaalam nyo, Mami. Wala pong issue dito. Wag na po natin itong palakihin. Kung hindi naman po napahamak ang anak nyo, wala naman po yun. May anak ka ba?
Meron, pero puro lalaki. Ano naman kinalaman ng mga anak ko sa usapin natin ngayon? Kaya hindi mo alam kung anong takot ang meron sa mga magulang na may babaeng anak dahil hindi mo naranasan na magkaroon ng anak na babae. Kaya ganyang kanilang kumampi sa manyakis dahil hindi ka takot. Pero tandaan mo, minsan may mga ganoong nangyayari din kahit pa sa lalaki. Saka baka naman kasi may ginawa yung anak mo. Medyo maiksi yata ang palda niya eh. Hindi naman may iwasan sa isang lalaki na makaramdam ng kakaiba lalo na kung babae ang nagpapakita ng motibo. Hindi rin naman magnanasa ang lalaki kung hindi babae ang kikilos. Pwedeng hindi nga sa paraan ng paglapit-lapit pero nasa paraan naman ng pang-aakit. Mukha rin namang mapang-akit yung anak mo. Minsan hindi nyo lang alam gawain ng anak nyo dahil tinatago sa inyo. Bata yan, madaling magpaawa dahil akala nila sila na yung papanigan. Kaya ikaw bata ka, kung may ginawa kang mali at pinatulang ka, huwag kang iiyak-iyak. Kaya yung iba nare-rape dahil gusto naman nila yun nung una. Nag-iinarte lang na pinilit sila. Kaya mahirap na rin maniwala sa sinasabi ng isang babae. Pwede kasing hindi lang sila napagbigyan. Baka naman nanghihingi ng pera yung anak mo tapos hindi nabigyan. Ibang usapin pa naman yun kapag ganun. Sa'yo talaga galing ang mga salita na ganyan? Paano mo naaatim na panigan yung taong gumagawa ng masama? Ha? Hindi mo ba nakikita? 12 anyos? Anong suot niya? Uniform sa school. Wala sa damit ng anak ko ang problema. Alam ko kung saan. Sa utak ninyo. Nasa kung paano ninyo iniisip na kaya inaabuso ang minor de edad ay dahil gusto niya. O bakit parang nagagalit ka na rin sa akin? Paanong hindi ako magagalit sa mga katwiran ninyo? Halatang baluktot. Tama naman din kasi yung sinabi niya. Ewan ko ba kung bakit hindi mo matanggap. Nasa babae ang problema. Bakit may mga babae naman na hindi nababastos? Dahil gumagawa sila ng paraan na hindi sila babastusin. Kayong mga lalaki ang nalibugan, tapos mga babae ang sisisihin ninyo? Ha? Nasaan ang utak doon? Nasaan na yung tamang paggamit ng utak, ha? Mga bobo kasi kayo! Hindi man lahat ng lalaki, pero kayong mga ganyang mga tuwiran at sinisisi pa sa biktima kung bakit sila naaabuso. Mga walang hiya kayo. Wala nga kayong dapat puwang sa mundo. Nagkakaroon pa ng posisyon sa barangay, papanig din naman sa mali. Ay, wag naman po tayong ganyan. Masama po yung ganyan, Mami. Huwag kang basta nagsasalita. Mag-ingat ka sa lalabas niya sa bibig mo. Mas masama kayo. Kung kayo nga hindi nag-iingat sa mga salita nyo, basta gusto ninyong sabihin sinasabi nyo talaga. Maling-mali yon. Sabi sa'yo matapang yan eh. Kahit na mali, lalaban yan. Alam mo naman ng mga babae, akala nila lahat ng sinasabi nila tama. Nagulat nga ako kung paano ako kausapin eh. Hindi man lang ako nirespeto. Ako na nga atong pumapagitna sa inyong dalawa. Ako na nga ang umaayos ng gulo at away. Idadamay pa ako. May sarili ang batas na akala mo alam niya paano tumatakbo. Sabi ko sa'yo matapang yan. Ang hinahon at ang bait ko na nga, ganyan pa siya makipag-usap sa akin. Tinitimbang ko na nga lang sasabihin ko at baka mas lalo masaktan. Anong timbangan ng gamit ko? Ha? Parang ibang natitimbang. Yung baluktot pa ang mas lamang. Manahimik ka na lang kasi. Okay na nga sana, parang ayaw mo pa. Akala mo lugin-lugi yung anak mo. Kaya ka hindi binigyan ng Diyos ng anak dahil alam niyang ganyang klase ka ng lalaki. Baka kapag nagkataon nga pati sarili mong anak bastusin mo. Ay, wag naman sana ganyan. Ang insensitive naman ng sinasabi nyo. Akala nyo ba madali sa isang lalaki ang walang anak? Sana iniisip nyo rin po kung anong sinasabi nyo. Parehas lang talaga kayong dalawa. Napipi ko na ako habang tumatagal. Ano ba talagang gusto mo mangyari ha? Ano balak mo? Pati personal kong buhay pinangihimasukan mo pa. Pati problema namin parang gusto mo pang pakialaman. Iaakyat ko tong kaso na to. Hindi ako papayag na gaganituhin lang ang anak ko. Wala na tong usap-usap dahil alam kong walang maayos na usapan kapag kayo ang kaharap ko. May pera ho ba kayo para sa abogado? Mahal ang magagastos nyo sa ganyan, lalo na kung usapin ang pagpapakulong sa isang tao. Puwera pa ron yung kahihiyan kapag napatunayan na mali yung bintang nyo. Oo, meron. Kaya kong kumuha ng mas mahal na abogado. Kahit pa maubos ang lahat ng pera ko. Kung katumbas naman nun ay yung nararapat na parusa sa taong yan. Nakulong lang talaga siya. Tsaka, anong akala mo sa mga libreng abogado na bigay ng gobyerno, ha? Akala mo ba hindi magagaling ang mga yon?
Gusto niyo bang mapahiya pa ang anak niyo? Babae ang anak niyo, hindi ba? Kapag inakyat niyo tong kaso, may mga investigasyon pa yan. Baka mamaya mapahiya yan. Hindi yan maiiwasan na pag-usapan. Kayo rin. Saka kapag nasa korte na yan, kawawa ang anak niyo kasi ipipressure yan doon ng abogado. Baka mamaya maiyak yan. Baka doon pa siya matroma. Huwag mong pangunahan kung anong mangyayari sa korte. Kung yung iba natatakot ninyo, pues ibahin ninyo ako. Ilalaban ko to. Ilalaban tong karapatan ng anak ko. Mas may alam pa ata ako sa batas kesa sa'yo eh. Naturingang kapitan ka, parang wala kang isip. Parang ang bastos mo na niyan makipag-usap ah. Bakit ba galit na galit ka? Hindi mo ba naiintindihan ko anong pinag-uusapan? Hindi nagpo-proseso na maayos yung utak mo eh. Mas bastos ka! Wala akong mapapala sa pag-uusap na to. Pero sinasabi ko sa inyo, mananagot ang dapat na managot. Matibay ang paninindigan ni Len. Kahit na sino pang makalaban niya, gagawin niya ang lahat para lang panagutin ang sino mang dapat na managot. Doon lang nakakita ng ganoon katapang na babae si Moises. Hindi katulad ng ibang magulang si Len. Kaya aaminin ni Moises, medyo kinakabahan siya sa kayang gawin ni Len. Alam niyang kapag napatunayan na mali siya, madali na lang maungkat ang lahat. Kaya iniisip niya na hanggat kaya niyang pigilan, gagawin niya ang lahat. Minsan pa, kinausap niya si Len, pero galit na galit talaga ito sa kanya. Hindi ka ba nakakaintindi? Ang sinabi ko, ayaw kitang makausap. Matalino ka naman sana, di ba? Ako na nga to nagpapakumbaba para makausap ka eh. Bakit ba ayaw mong pakinggan ang paliwanag ko? Anong paliwanag? Bakit? Natatakot ka ba na pwede kang makulong, ha? Dahil alam mo sa sarili mo kung anong mali na nagawa mo. Hindi ka naman kakabahan ng ganyan eh, kung hindi totoo yung sinasabi ng anak ko. Kaya nga pinag-uusapan natin dahil mali yung pagkakaintindi ng anak mo. Bata pa yun, kaya nga tayong dalawa na yung nag-uusap. Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Itutuloy ko ang kaso. Ano bang gusto mo? Pera? Trabaho? Negosyo? Oh, akala ko ba wala kang ginawang masama? Bakit parang sinusuhulan mo na ako ngayon? Alam mo nakakainis ang pagmamatigas mo. Wala lang kasi kung panahon patulang ka eh, pero sa totoo lang, piko na ako sa paghugali mo. Pwes ako, marami akong panahon para labanan ka. Gusto mo ko talagang galitin na sobra? Baka magsisi ka. Baka bigla mo maisipan na sana hindi mo na lang sinagad ang pasensya ko. Huwag kang magmatapang kung alam nating parehong natatakot ka sa mga ginagawa kong hakbang. Talaga ba? Ako pa ang hinamon mo? Pinagbibigyan lang kita. Sige, tutal hindi ka naman madaan sa pakiusapan. Isagad na natin to. Ilalabang ko kung hanggang saan mo ko kain labanan. Pero iisa lang ang masasabi ko. Kahit kailan, hindi mo ko matatalo. Tingnan natin ngayon. Huwag mo ring hinahamon ang isang ina. Tumuloy ang kasong isinampa ni Len, kaya ang ginipit ni Moises ay ang bata. Lagi niya itong inaabangan sa labas ng paaralan. Tinatakot at pinagbabantaan. Bakit niyo po ba ako laging sinusundan? Bakit? Ano na naman kasinungalingan na sasabihin mo sa nanay mo? Tutal pinaglalaban yung inaaras kita, di ba? Ngayon ko ipapakita sa iyo kung anong ibig sabihin nun. Natatakot na po ako sa inyo. Parang awa niyo na po. Tigilan niyo na po ako. Walang tatahimik sa atin. Dahil yung nanay mo naman na nagsimula nito, di ba? Panindigan na lang natin to lalo. Bitiwan niyo po ako. Sisigaw po ako rito. Tingin mo ba may pakialam sa'yo mga tao rito? Kilala ko yung mga yan. Buwisit kayo ng nanay mo ha. Tignan natin ngayon kung may paglalaban pa kayo. Hindi kita titigilan hanggat hindi nananahimik ka nanay mo. Ikaw ang pupuntirahin ko dahil ikaw ang walang laban. Hinalik-halikan ni Moises ang bata at hinawakan sa iba't ibang parte ng katawan, lalo na sa masiselang bahagi. Walang laban ng bata dahil sa maliit niyang pangangatawan. Iyak lang ang nakaya niyang gawin. Akala niya madadala sa paawa ang matanda pero mali siya. Mas pinatunayan ni Moises kung gaano siya kawalang hiya. Pinagsabihan niya pa ang bata na ikakalat niya sa mga tao na malandi si Zari, na inaakit niya lahat ng nakatatanda na nakikita niya, para daw mapahiya at masira siya. Hindi naman nagbibiro si Moises.
kaya ayaw nang lumabas ng bata sa kanilang bahay. Hindi na siya pumapasok sa paaralan. Kahit nakausapin siya ng guro nila, wala na siyang mukhang kayang iharap sa mga tao. Mabagal ang proseso kapag sa batas sila aasa. Wala naman din silang ibang makakapitan. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lang sa buong bayan nila na nabubulok na raw ang isang paa ni Moises. Noong una raw ay nakagat lang yon ng lamok, pero lumala hanggang sa umabot na sa kalahati ng kanyang paa. Natigil na rin siya sa pamamasada dahil sa sakit na nararamdaman niya. Isang araw, iniinda ni Moises ang sakit niya pero hindi siya inaalagaan ng kanyang asawa. Grabe lintik na sakit na to. Aray ko. Hindi mo ba ako ikukuha ng gamot? Natutuwa ka pa talaga na nahihirapan ako ng ganito, ha? Anong gusto mong gawin ko? Ni hindi nga tumatalab sa'yo ang gamot. Tama lang yan, para hindi ka na makalabas ng bahay. Para naman mapirmi ka rito at hindi ka makagawa ng gulo sa labas. Anong pinagsasasabi mo? Masaya ka na ganito ako? Pwedeng oo, pwedeng ewan. Basta ang alam ko lang, baka pinarurusahan ka na sa nangyayari sa'yo. Sino naman magpaparusa sa akin? Ewan ko, sa dami ng ginawan mo ng katarantaduhan hindi natin malalaman kung sino doon. Hayop naman talaga ang sakit. Grabe. Para namang inuukit yung balat ko. Sakit sobra, aray ko. Dali mo na kaya ako sa ospital. Kaya nga mas lalong nabulok yung paa mo dahil tinurukan niya ng gamot, di ba? Simpleng gamot lang kasi yan pinalala mo. Lintik na insekto kasi yun. Di ko alam kung anong klaseng insekto yung kumagat sa akin. Grabe ang sakit. Gumawa ka ng paraan para gumaling ako. Anong akala mo sa akin, salamangkera? Bahala ka dyan sa buhay mo. Ang ingay mo. Hindi na nga ako nakatulog kagabi. Tingin mo ba ako nakakatulog ako na maayos? Ikaw yung may iniinda, kaya huwag mo akong madamay-damay dyan. Kung noon nakakatulog ka ng mahimbing kahit tumatarantado ka na nga ng bata, ngayon hindi ka makakatulog. Hay! Nadadamay pa ako. Sa susunod, kapag natulog ako tapos ang ingay mo, palalayasin talaga kita. Wala kang awa. Parang siya may awa. O siya, aalis ako. Bahala ka na dyan sa buhay mo. Total, gusto mo naman na pinababayaan kita sa desisyon mo. Iiwan mo ko sa ganitong kalagayan ko? Anong paki ko sa kalagayan mo? Wala kang kwentang asawa. Kung paano ka rin walang kwentang asawa. Talagang ipinamumukha ni Linda sa asawa ang dapat na parusa lang sa kanya. Nung mga oras na umalis si Linda, nakasalubong niya pa si Len. Tila ba nakikibalita ito sa kung ano man ang nangyayari kay Moises. Bakit hindi ka na lang sa akin magtanong? Mas hamak namang alam ko kung anong kaparusahan ng nangyayari sa hayop kong asawa. Asawa mo pa rin yun. Alam kong kahit na anong mangyari, siya pa rin naman ang kakampihan mo. Kakampihan? Tingin mo ba ako yung magpaparusa sa kanya kung siya ang kinakampihan ko? Parusa? Mabubulok siya ng paunti-unti bago pa siya lamunin ng lupa. Alam ko na kahit hindi mo sabihin sa akin, masaya ka nung nabalitaan mong nagdurusa na siya sa sakit niya. Oo, ako ang may dahilan kung bakit ganun ang nararamdaman niya. Ako mismo ang nagbigay nun sa kanya dahil gusto kong ibawi kayo, ang mga bata na inabuso ng asawa ko. Ilang dekada ko ring tiniis yun, kahit na alam ko kung anong pinaggagawa niya. Mali ako na pinili kong manahimik, pero ngayon, alam ko na kung ano yung dapat kong gawin. Alam ko na kung paano ko dapat itama kung ano yung pagkukonsinti na ginagawa ko sa kanya noon. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi mo naman na kailangang magsalita pa, dahil alam ko naman na masaya ka sa kung anong nangyayari sa kanya. Huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisa, pati ako. Bakit ngayon mo lang ginawa? Bakit bigla mong naisip na gawin? Asawa mo yun. Ayoko na. Babae ako. Nung kabataan ko, naabuso rin ako, kaya galit ako sa ganong klase ng tao. Siguro, nabulag lang ako na mahal ko siya, kaya tiniis ko. Akala ko magbabago pa, pero hindi na talaga. Bakit hindi mo nalang hinintay na makulong siya? Para yun na ang magiging parusa niya.
Ay kailan pa yon? Alam mong ang bagal ng proseso dito sa Pilipinas. Hindi ko na ma-attempt dahil habang malaya siya, gagawa at gagawa siya ng masama sa mga kabataan. Isa pa, awang-awa na ako sa anak mo. Alam mo bang nung nakita niya ako, umiyak siya sa akin. Si Zari ang nagtulak sa akin gawin yon sa mismong asawa ko. Hindi mo maisip na sa ganung edad makakaranas siya ng ganung takot. Naalala ko yung sarili ko sa kanya noon. Kahit pakampihan ako ng nanay ko, ng batas, iba pa rin yung takot. Maiipon yon. Magtatagal, hindi madaling matanggal. Kaya nga iniisip ko na hanggat maaari, dapat mabawasan ang ganong klase ng tao. Kahit pa asawa ko, ako na mismo ang gagawa ng paraan para lang managot siya sa kasalanang nagawa niya. Hindi naman maikakaila na nasasaktan pa rin si Linda sa ginawa niya sa asawa niya. Pero mas masasaktan siya kung may iba pang kabataang makakaranas ng pang-aabuso na nagmimistulang biro para sa mga kalalakihan. Pero mukhang kahit na hirap na si Moises, hindi pa rin natatapos ang pagiging masamang tao niya at pagiging manyakis. Madalas niya pa rin binabasto sa mga bata na dadaan sa bahay nila. Mga estudyanteng maayos naman ang suot pero nagagawa niya pa rin hanapan ng paraan para bastusin. Minsan pa, isang elementarya ang binastos ni Moises. Sakto naman, nadaraan din si Len. Ganda ng ganyan yung uniform. Ang puti mo tignan. Ang sarap mo dyan sa ganyan suot. Di ka nga rito, pakisilolo. Dali na! Hindi ka pa rin talaga nadala? Kung ano-anong nangyayari sa'yo. Sa totoo lang, hindi naman dapat yung paa mong nabulok, kundi yung ano mo, napakalibog mo, napakamanyak mo, elementary pa lang yung bata. Grade 3 lang ata yan, oh. Ano bang utak meron ka? Ano ba, naiingit ka ba sa mga bata? Sabihin mo lang para ikaw ang pagnasaan ko. Saka hindi yung pagnanasa. Ang may kasalanan lang yan yung mga tao may mali siyang utak. Mga gaya mong tao. Kahit bobo, hindi paniniwalaan yung katwiran mo. Sobrang kawawa yung mga bata sa ganyang utak mo. Ano ba naman yan? Buisit ka kasi. Nanakit na naman tong binti ko. Aray ko po, inuukit talaga yung lamang ko. Nasa na ba si Linda? Aray ko, ang gamot ko. Aray. Ang saya pala makitang nahihirapan ka. Mabuti na lang at dumaan ako rito. Kaya lagi kitang sinisilip eh. Kasi gusto kong makita kung paano ka magdusa. Sana araw-araw. Sana minuminuto kitang nakikitang nahihirapan. Sana lahat ng tao na nagawan mo ng kasalanan, marinig at makita nilang nagkakaganyan ka. Sa totoo lang, kulang pa nga yan. Hindi sapat na basta ka lang napaparusahan ng sakit na minsan nawawala. Dapat yung walang katapusan. Walang katahimikang sakit habang buhay. Demonyo ka ba? May sakit na nga yung tao, ganyan ka pa rin makipag-usap? Talagang umiiling ka pa ng masama sa kapwa mo? Hayaan mo, demonyo tayong dalawa. Ako ang humihiling ng masama sa taong gumagawa rin ng masama. Baliw ka na. Sa oras talaga na gumaling ako, yari na naman sa akin yung anak mo. Ang sarap pa naman ng batang yun. Ang lambot ng labi, ang tamis. Sinipsip ko talaga yun eh. Hayop ka talaga! Mas masahol ka pa sa demonyo! Hindi mo kaya marinig? O gusto mo yung mas detalyado pa? Aray ko! Tulog! Grabe, sobrang kirot na ng binti ko. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Tulong! Sana dalawang paa mo nang magkaganyan hanggang sa buong katawan mo na. Yung buhay ka pa, pero ramdam mong nabubulok ka na. Dapat lang yan sa'yo. Dahil demonyo ka! Demonyo! Galit na galit si Len, kaya kahit na humihiyaw na sa sakit si Moises, pinababayaan niya lang. Wala na sa kanya kung nahihirapan ang matanda dahil hindi siya nasisiyahan sa ganoong pamamaraan. Kaya dinoble niya ang barang. Hindi lang barang ni Linda ang nararamdaman ni Moises, dagdag pa ang kay Len. Mata naman ang pinuntirya niya. Para uurin yun. Kainin ang uod ng paunti-unti dahil makasalanan ang mga mata ni Moises. Yon ang nakakakita ng hindi dapat nakikita sa mga bata. Kaya mata ang dapat untiin sa kanya. Nangyari naman yon, kaya damang-dama ang lalong paghihirap ni Moises.
Ang mata ko, aray ko. Tulungan mo naman ako, Linda. Grabe ang sakit. Ano to? May lumalabas na uod sa mata ko. Anong gusto mong gawin ko? Lagi ka na lang walang ginagawa. Wala ka mong pakialam sa akin, ha? Asawa mo ko. Dapat alam mo kung paano ko aalagaan. Wala kang kwenta. Ang sakit! Grabe, aray ko. Sa kasalanan mo naman talaga kung bakit ganyan ka. Isa pa, kung hindi mo naman ginagamit yung mata mo para mambastos ng bata, malamang hindi yan ang unang uuurin sa'yo. Pwede ba? Huwag mo akong bigyan ng pasakit, lalo na kung kasalanan mo rin naman kung bakit ka nagkakaganyan. Kung naging mabuting asawa ka lang sana sa akin, hindi naman ako magkakaganon. Ikaw ang asawa. Dapat na ibibigay mo sa akin ang lahat para hindi ako naghahanap sa mas bata. Huwag mo nga ibaling sa akin ang sisi. Bakit bata ang pinupunteriya mo kung naghahanap ka ng pagkukulang na hindi ko maibigay sa'yo? O sige, ngayon, maghiwalay na tayong dalawa. Nakikita mo naman na wala akong kwentang tao, di ba? Na wala akong kwentang asawa? Ngayon pa talaga kung kailan walang-wala na ako at ganito na nangyayari sa akin. Matagal na kitang gustong iwan. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na gawin. Pagod na rin naman ako sa'yo kaya ayoko na. Desidido na akong umalis. Hindi mo ako pwedeng iwan dahil may sinumpaan tayo sa Diyos. Sa hirap man o ginawa, dapat kasama kita. Kaya wala kang karapatan na umalis sa tabi ko. Kailangan ko ng tao na mag-aalaga sa akin. Wala kang maihaharang sa akin. Iiwan kita kung kailan handa na akong iwan ka. Sinubukan pa ni Moises na kumbinsihin ang kanyang asawa na huwag siyang iwan, pero wala na talaga. Ang babaeng mahal na mahal siya noon at tanggap siya sa kabila ng mga mali niyang nagawa noon, mukhang natauhan na talaga. Lalo na at wala na rin namang pakinabang sa kanya si Moises. Naiplano na rin niya ang kanyang pag-alis. Ilang linggo pa ang lumipas, tuluyan na ngang nabulag si Moises at handa na ring umalis si Linda. Mamayang gabi ang alis ko. Gawan mo na lang ng paraan kung paano mo bubuhayin ang sarili mo. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Hindi na. Wala nang ibang dahilan para magbago pa. Gaya kung paanong hindi ka na rin magbabago pa. Sige na, patawarin mo na ako. Hindi na ako uulit. Huwag mo lang ako iwan. Sige na, kailangan kita. Nasasabi mo lang yan dahil wala ka ng choice. Hindi ka humihingi ng tawad dahil lang sa nagsisisi ka. Kaya huwag kang umasa na paniniwalaan pa kita. Ay nako, pasensya ka na. Natuloy na umalis si Linda kaya wala nang nag-aalaga kay Moises. Bulag na siya, may sakit pa. Walang tao na handang tumulong sa kanya. Madalas pa nga na umiiyak siya dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Minsan pa, nakarinig siya ng mga yapak sa bahay nila. Ang akala niya, bumalik na si Linda sa piling niya. Linda, ikaw ba yan? Hindi na babalik ang asawa mo. Len, anong ginagawa mo sa bahay ko? Inutusan lang ako ng asawa mong sabihin sa iyong kukunin na ng kapatid niya itong bahay. Ano? Bakit? Hindi pwede. Sa amin itong mag-asawa, anong kukunin? Saan naman ako titira? Aba, ewan ko. Yun lang ang sinabi sa akin. Pasabi lang yun sa'yo dahil nga para hindi ka rumabigla. Malay ko ba kung paano yun nangyari? Saan na ako titira? Aba, malay ko. Wala naman akong pakialam sa problema mo. Hindi ako papayag. Ano? Hirap bang singilin sa mga kasalanang nagawa mo? Wala akong... sakit na mata ko. Ang laking uod naman yung lumalabas sa mata mo. Ano ba yan? Nakakadiri naman. Naubos naman na ata niya ng utak mo. Ay, ganito pala kasaya makita ang makasalanang tao na nagdurusa. Hindi pa ba sabat na makita mo to para lang tigilan ako? Bakit? Ano bang ginawa ko sa'yo? Wala akong kasalanan dyan sa nangyayari sa'yo. Ikaw lang ang may kagagawan niyan. Alam mo, hindi ka naman siguro magkakaganyan kung hindi grabing kasalanan ang ginawa mo.
Akala ko pa naman kahit papaano may pagbabago na sa ugali mo, na baka nakita mo na kung anong mali mo. Pero wala pa rin pala. Tinatanggap mo pa rin at pinipilit mong sarili mo na wala kang mali. Hindi ko na talaga kaya tong ganito. Ang hirap. Pwede bang mamatay na lang ako? Hindi pwede. Hindi ganun kadali ang gusto mo. Paano masisiyahan ang mga taong gusto kang magantihan kung kamatayan lang din ang mapupunta sa'yo, ha? Ang dapat sa'yo, humaba pang buhay mo para mas mahaba ang pagdurusa mo. Ayoko na. Hindi pa ba sapat to? Hindi pa. Maging walang puso na lang ako, pero masaya ako sa nakikita ko ngayon. Tama lang yan sa'yo. Mabuhay kang parang araw-araw na pinapatay. Gustong-gusto ni Len na naririnig ang paghiyaw ni Moises sa sakit. Tuwing umaga, yon ang hanap niya na nakukuha niya rin naman. Ilang araw pa ang lumipas, halos walang minuto na hindi nila naririnig si Moises na humihiyaw sa sakit. Nagmamakaawa na matapos na lang agad ang buhay niya kaysa manatiling ganon. Minsan pa, narinig yon ni Zari. Naabutan na nga lang ni Len ang anak na nasa labas ng bahay nila, nakatulala lang kay Moises. Anong ginagawa mo dyan? Bakit nakatingin ka kay Moises? Masaya ka ba na ganyan siya? Kasi ako, oo anak. Tama lang naman sa kanya yan, di ba? Alam mo po, Mami, naawa po ako kay Kuya Moises. Naaawa ka sa halimaw na yan? Opo, kasi isipin ninyo, malungkot na ang buhay niya. Tapos, nagdurusa pa po siya ng buhay. Oh, ano namang nakakaawa doon, anak? Yung kaluluwa niya po mismo nagdurusa na. Hindi man po sa lupa ang sapat na parusa, kundi po sa kabilang buhay. Nakakaawa po ang kaluluwa ng gaya niya. Yung po ang natutunan ko noon sa sabi ng madre po na teacher namin. Kaya po kapag nangangaral siya noon, naaalala ko po si Kuya Moises. Nakakagalit po yung ginawa niya sa akin, pero nung pinagdasal ko po, doon ko po nalaman na nakakaawa ang kaluluwa ng taong hindi tinatanggap po ng Diyos. Bata ka pa, kaya ang bilis mo magpatawad. Kaya hindi ko alam kung bakit mga gaya ninyong inosenteng bata pa ang madalas na nilalapastangan ng mga walang kwentang tao. Gusto ko rin naman po, Mami, na magpatawad po kayo. Itigil niyo na po yung ginawa ninyo ni Ate Linda. Alam ko po yun Narinig ko po kayo noon. Kaya po lagi akong nagdadasal na sana po huwag ninyong ipunin ang galit ninyo dahil lalabas pong wala kayong pagkakaiba ni Kuya Moises. Lalo na po kung usaping tungkol sa paggawa ng mali. Magkaiba man po kayo ng ginawa pero parehas na hindi po makatao. Ginawa ko yun para sa'yo, anak. Ginawa namin yun para bigyan ng katarungan ang mga kabataan na kagaya mo. Kaya nga po, iniisip ko may mali rin po ako. Dahil hindi po kayo gagawa ng mali kung hindi dahil sa akin. Hindi, wala kang mali anak. Desisyon ko yun. Pero Mami, please po, ako na po ang nakikiusap sa inyo. Huwag niyo naman na pong itali ang sarili ninyo sa kasalanan. Nagawan po ako ng mali. Hindi ako nakatanggap ng sorry. Pero pwede po natin ipag-pray ang pagpapatawad. Mommy, please. Kung para po sa akin, ako na po ang hihingi ng pakiusap sa inyo. Huwag niyo pong isanla ang kaluluwa ninyo sa kadiliman. Parang awa niyo na po. Sumuko at magpatawad po tayo. Gaya po kung paano nagpapatawad ang Diyos. Hindi kumibo si Len. Ang mga salitang alam ng kanyang anak, galing yon sa mga salita na naririnig ni Zari noong araw-araw siyang kausap ng mga madre at pare o mga taong tumulong sa kanya para makayanang maharap ang madilim na bahagi ng kanyang buhay. Tila ba naging mas makabuluhan pa yon dahil alam niya ang tungkol sa pagpapabarang ng ina sa lalaking kinasusuklaman nito. Ilang araw pang pinag-isipan ni Len ang sinabi ng kanyang anak
bago siya nagdesisyon na muling kausapin si Moises. Pero mukhang sa mga panahon na yon, tila ba may malaking pagbabago sa matanda. Alam ko na kung ano yung mali ko. Huwag mo nang paulit-ulit na ipaalala sa akin. Tanggap ko na rin kung anong magiging kapalaran ko. Ang dami kong mali. Ang dami kong nargabyado. Lalo na mga inosenteng bata na wala naman talagang ginawa para bastusin ko. Oo na. Ako na yung mali. Ako na yung pinarurusahan ng langit. Anong hangin naman ang bumulong sa'yo para masabi mo yung mga yan? Para kaawaan ka? Para masabing dapat lang nabigyan ka ng pagkakataon na patawarin? Ganun ba? Ha? Alam kong hindi mo ako paniniwalaan kapag sinabi ko na gusto ko magbago at itama ang mali ko nagawa. Makasalanan na ako sa paningin yung lahat at hindi ko naman kayo masisisi dahil yun naman ang totoo. Tanggap ko na hindi lang ako sa lupa parurusahan, kundi hanggang sa kabilang buhay ko. Maniwala ka man sa hindi, humihingi ako ng tawad sa iyo. Sana magkaroon ng puwang sa puso mo ang kapatawaran. Sana mapatawad din ako ng mga taong naragabyado ko. Mga bata na nagkaroon ng trauma dahil sa akin. Sana mapatawad ako ng Diyos. Wala akong tiwala sa salita lang ng tao. Dahil kung totoong nagsisisi ka, makikita at makikita yun sa'yo. Sana una pa lang napagtanto mo na kung anong mali mo. Baka hindi na umabot sa ganyang punto. Baka sana marami pang batang magmahal sa'yo kung inayos mo lang sana ang pagtrato sa kanila. Pero saka ka pa nagsisi kung kailang huli ng lahat. Tama ka naman. Pero inaamin kong hindi ko mapagtatanto ang mali ko kung hindi ako nagkaroon ng ganitong parusa. Kaya sana balang araw, mapatawad mo ako at ng anak mo. Pinapangako ko na kailanman hindi na ako gagawa ng pambabastos lalo na sa mga kabataan. Kung may babalik ko lang din ang panahon, hindi ko natatangkay pang manamantala ng bata. Hindi na ako magdedesisyon sa kung ano man ang mangyayari sa'yo. Ipauubaya ko na lang sa Diyos ang hatol at pasya. Tao ako na nagtatanim ng sama ng loob at galit sa isang tao. Kaya hindi ko kayang sabihing napatawad na kita kahit na hindi naman talaga. Pero sana nga dumating ang araw na yon. Hindi lang anak ko may sugat na dala mo. Dahil may dobleng sakit na yon sa isang ina na gaya ko. Ina na iningatan ng anak niya habang binabastos ng iba. Isa lang ang masasabi ko. Hindi dahil sa pag-ako mo ng kasalanan, magiging maayos ka na. Yang parusa na yan, bit-bit mo na yan habang buhay. Katulad nga ng sinabi ko, tanggap ko na. Niyakap ko na ang atol sa akin. Kapatawaran lang ang hangad ko, hindi ang paggaling. At umaasa akong bago ang uli kong hininga. Mapapatawad niyo rin akong lahat. Yun na ang huling beses na nakausap ni Len ang matanda. Matapos kasi nun, umalis si Moises kahit pa man hindi na siya nakakakita. Hirap pa siyang makalakad. Ilang buwan matapos nun, nabalitaan nilang nabaliw na si Moises. Nakakaranas din daw siya ng pananamantala mula sa ibang taong halang din ang bituka. Bumalik sa kanya ang pagkakataong wala siyang naging laban, gaya ng walang laban ang mga kabataan sa kanya. Sadyang bumaliktad ang lahat pabalik sa kanya. Sa panahong kasalukuyan, buhay pa rin si Moises. Baliw na palaboy sa kalye. Hindi na rin nagparamdam si Linda kay Len. Wala na silang naging komunikasyon simula nung umalis ito. Si Bentong naman, nakulong matapos na maungkat ang luma niyang kaso, kaugnay din ng pang-aabuso. Naipataw ang nararapat na parusa. Habang si Zari naman, nagpapatuloy sa buhay sa kanyang bagong paaralan. Naging masaya na siya sa paglaya niya sa nakaraang akala niya'y mahirap niyang matatanggap, pero darating pala ang pagkakataon na makakaya niyang lampasan.
Sadyang may mga tao na walang kinatandaan. Inaakala na kung ano ang gusto nila, yun din ang dapat intindihin at pagbigyan ng iba. Mas masahol pa kung ang edad na dapat sana'y sumisimbolo ng karunungan at respeto ay nagiging panangga pa para sa maling asal. May mga matatandang imbis na maging huwaran, sila pa ang nagiging dahilan ng takot at trauma, lalo na kapag inaabuso nila ang kanilang posisyon bilang nakatatanda. Gaya ng isang driver na imbis na maghatid ng ligtas ay nagiging banta sa mga inosenteng menor de edad. Hindi kailanman katanggap-tanggap ang ganitong pag-uugali. Wala sa edad ang karapatan ng isang tao na igalang ang sarili at ang kapwa. Ang pagiging matanda ay hindi lisensya para mang-abuso, kundi responsibilidad para magpakita ng tama. Ang sino mang gumagawa ng kabastusan, lalo na sa mga bata, ay dapat managot sa batas at sa konsensya. Tandaan na wala sa edad ang parusang matatanggap dahil kung anong sakit ang naidulot mo sa iba, maaari itong bumalik sa iyo ng higit sa 2 beses. Ugaliing maging malinis ang isipan upang huwag pagnasahan ng iba, lalo na nga ang mga menor de edad. Huwag tularan ang manyakis na driver. Kayo ba mga apo, nakaranas na ba kayong mabastos ng mga nakatatanda sa inyo? Ano naman ang ginawa nyo? At ano rin ang opinyon nyo sa mga desisyon ng ating bida? Ibahagi nyo na sa amin ang inyong komento at kwento. Nawa ay nakapaghatid ito ng magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo. Istorya ni Lola Telang, hindi lang takot ang mararamdaman, may galit, gigil at minsan luha. Sa bawat kwento may aral na dala. Mga istorya ni Lola Telang, kulang barang sumpa at karma. Sa dulo ng lahat may paalala na ang masama may balik. Panira ang ugali, laging may inggit sa kapwa, laging ngiti sa harap pero may tinatago. Paninira pala ang kanyang gusto. Isang araw biglang nagbago.